Lagi na lamang pangalipusta ang inabot ni Darwin sa kamay ng mga taong nakakilala sa kanya. Mula elementarya, high school, mapahanggang kolehiyo man, hindi pa rin nawala ang pamaliit nito sa kanya. Mag-isang namuhay itong si Darwin. Kasalukuyan nakitira lamang ito sa isang dormitoryo at umaasa lamang sa tulong pinansyal sa kanyang kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa. Mula kasi noong sumakalang buhay ang kanyang mga magulang ay naging responsibilidad na ni Francine ang pagpapaaral sa kanyang kapatid. Kaya naman nasanay na ang binata sa hirap ng buhay sa kabila man ng pangalipusta nila. Mabuti na lamang kahit papaano ay nariyan ang kaklase at kaibigan niyang si Dayan na palaging dumadamay sa binata. Maraming pagkakataon na gustong tumulong ni Dayan sa kaibigan dahil nasaktan din siya sa tuwing nakita ang kaibigan na naghihirap. Ngunit hindi ito tinatanggap ni Darwin. Isang araw noon matapos ng klase nila ay kinausap ni Dayan ng kaibigan na dumalo ito sa kanyang darating na karawan. Napatungo na lamang itong si Darwin. Alam niya kasing wala siyang may bigay na regalo sa dalaga at paniguradong mapapahiya lamang siya doon. Darwin, kung nag-alala ka sa regalo mo para sa akin, huwag mo nang alalahanin iyon. Ang mahalaga sa akin ay nandun ka sa karawan ko. Matapos nilang mag-usap, umalis na itong si Dayan habang nakasakay sa kanyang sasakyan. Pagdating naman ni Darwin sa dormitoryo, laking gulat nito dahil may isang international call. Ang paniguradong ang kanyang kapatid ang tumawag. Hello? Ate, bakit ka napatawag? Darwin, kumusta ka na dyan? Natanggap mo na ba ang pinapadala ko sa'yo? Ate, ang sabi na may-ari ng dorm kanina, may dumating na deliver para sa akin. Darwin, buksan mo ang pinapadala ko sa'yo. Pasensya ka na kung ngayon ko lamang sabi ito sa'yo. Ate, patungkol saan? Basta buksan mo na lamang at pagkatapos, magtungo ka na lamang sa bangko para i-double check mo ang laman nito. Binuksan ng binata ang isang nakabalot ng delivery. Laking gulat nito dahil isang ATM card ang nakapaloob dito. Nagtataka man pero sinunod na lamang ni Darwin ang utos ng kapatid at agad itong nagtungo sa bangko. Nang nakarating na ito sa isang sikat na international bank, agad niyang pina-check ang naturang ATM. Laking gulat niya dahil $1,000,000 ang nakapaloob dito. Hindi siya makapaniwala kung bakit may ganong halaga sa kanyang bank account. Nang sandaling iyon, muling tumawag ang kanyang kapatid. Darwin, natanggap mo na ba ang pinapadala ko sa iyo? Ate, ano nangyari? Hindi ba nagtatrabaho ka lamang sa ibang bansa? Saan mo nakuha ang ganong kalaking halaga? Darwin, hindi ko na kayang pangitago sa iyo ang lahat na ito. Oo, nihiling na dad at mami ang lahat na ito para sa iyo. Para hindi ka maging mayabang at sakim sa pira. Kaya naghihirap patuloy ng ganun. Pero hindi ko na matiis ang lahat, Darwin. May kaya talagang pamilya natin. Alam mo, isa tayo sa may malaking net worth sa buong mundo. Pagdating sa negosyo, hindi pa kasama dito ang negosyo sa bansa. Sinadya na naman dad ang lahat para lumaki na hindi ka mayabang sa buhay. Ate, hindi ka ba nabibiro nito? Darwin, alam kong hindi ka pa paniwala ang lahat ng ito pero kailangan mong tanggapin. At simula ngayon, hindi ka na maghihirap. Hindi ka na lalaitin pa ng ibang tao. Simula ngayon, gamitin mo na ang perang hawak-hawak mo at tatawagin na lang kita sa sunod na mga linggo. Matapos ng kanilang pag-uusap, hindi pa rin makapaniwala itong si Darwin dahil buong buhay niyang naranasan ang hirap. Ngunit, ngayong huli lamang niya nalaman na isa pala siyang anak mayaman. Sa araw ding iyon, naguro siya ng $100,000 para may magamit ito sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Kailanman, hindi pa siya nakahawak ng ganong kalaking halaga sa buong buhay nito. Labis ang pagkasabik ni Darwin sa mga oras na iyon. Naisip niyang ano kaya ang maging reaksyon ni Jamie kung malaman nito ang totoo niyang pagkatao. Si Jamie matagal nang may gusto kay Darwin. Isa pa, si Darwin ang gumagawa ng mga homework nito sa dalaga. Marahil ginagawa lamang ito dahil matalino at tapon ito sa klaseng si Darwin. Ngunit kalaunan biglang lumamig ang dalaga sa kanya marahil dahil siya ay isang pobre lamang. Masakit man ito para kay Darwin subalit wala siyang nagawa kundi sumunod na lamang sa desisyon ng dalaga. Paglabas niya ng bangko muling tumunog ang kanyang phone. Napagtanto niya isang kaklase ang tumawag sa kanya. Hello Darwin, asan ka na ba? Tanghali na. Tumatawag si Dayan pero hindi ka raw makontak. Nag-alala siya sa'yo.
Nandito na kami sa bahay nila. Sige Lendon, susunod ako sa inyo dyan. Sige pare, maghintay kami dito. Matapos binaba ni Lendon ang tawag, nakita niyang maraming missed call mula kay Dayan. Si Dayan ay isang kaklase ni Darwin. Bukod sa maganda na ay malapit pa ng kaibigan. Ito ang naging karamay ng binata noong labis siyang nasaktan sa pag-iwan ni Jamie sa kanya. Kaya sa mga oras na iyon, wala siyang dahilan para hindi pumunta sa karawan ng kaibigan. Pinagmasdan niya ang paligid, isang lugar ang pumukaw sa kanya. Gusto niyang pumasok sa isang luxury store para makabili ng regalo para kay Dayan. Madalas may kaya lamang sa buhay ang nakapasok sa tindahang iyon at karamihan dito ang kanyang mga klase. Wala sa plano ng binata para pumasok at bumili ng mga gamit sa loob. Ngunit naisip niyang gamitin ang special na ATM card na binigay sa kanya ng kanyang ate Francine. Huminga siya ng malalim bago tuluyang pumasok sa loob ng butik. Hello sir, magandang araw po. Ano po kailangan nila? Isang magandang dalaga ang bumati sa kanya. Ngunit sa loob-loob nito ay dama ng binata na tila kinukutya siya dahil sa kanyang kasuotan. Miss, pwede bang titingin mo na ako dito bago ako bumili? Tumuko na lamang ang sales lady na para bang may pagdududa sa kanya. Habang namimili itong si Darwin, narinig niya ang boses ng isang lalaki at babae na papasok sa loob ng butik. Nakita niya ang babae habang nakapit sa braso ng lalaki. Sa mga oras na iyon, biglang nagbago ang mood ni Darwin na makita niya ang dalawang sina Jamie at Melton. Magandang umaga sir, Melton. Siya na ba ang girlfriend mo? Ang ganda niya, bagay na bagay kayong dalawa. Ano pong bibilin niyo? Sa di kalayuan, nakita ni Darwin na lumalapit ang sales lady sa dalawa. Paano ba naman kasi ay nakasuot ito ng pangmayamang kasuotan at bila siyang iniwan sa ere. Miss, gusto ng girlfriend ko ang bag niyo dito. Kaya bibili kami. Nagustuhan ni Jamie ang isang nakabukod na bag. Sabay tinuro ito sa kanya. Naku ma'am, sir. Maswerte po kayo dahil ilan lamang ito sa meron sa buong mundo at kasama po ito sa World Top Luxury Bag na nakapaghalaga ng $50,000. Hindi mapigilan ng dalawa ang magulat sa sinabi ng sales lady. Babe, kakaiba ka talaga no sa panlasa mo pagdating sa mga bag na ito. Pwede bang pumili ka na lamang ng iba dyan? Yung nasa $5,000 at $8,000. Huwag kang mag-alala dahil bibiling ko yun. Napatungo na lamang itong si Jamie at Les binilan siya ng ganong klaseng bag. Samantalang napansin naman ni Darwin na tuloy na siyang iniwan ng sales lady. Kaya naman gusto niyang umalis sa naturang lugar dahil sa dalawang matapobring iyon. Palabas na sana siya ng butik. Ngunit nang bigla siyang hinarangan ng isa pang sales lady at tila magalang itong nagtanong sa kanya. Magandang araw po sir. Ano po bang mapaglangkod ko sa inyo? Napalambot ang puso ng binata dahil sa paggalang ng sales lady sa kanya. Miss, gusto kong bumili ng iregalo ko. Sir, meron ba kayong shopper's card dyan para naman makapag-discount kayo? Si Darwin ang kanyang kauna-unang customer. Hindi siya nito hinusgahan dahil lamang sa kanyang simpleng kasuotan. Oo miss, meron ako dito, tingnan mo na lang. Tuloy na nga binigay ni Darwin ang universal shopper's card sa sales lady. Laking gulat ng sales lady dahil kakaiba ang naturang card. Sir, isa po itong international black card. Anong black card? Sir, yun po ang description ng card na ito. Nasa $50,000 ang minimum transaction ang kinakailangan. Miss, ano bang ibig mong sabihin? Medyo nalito pa ako. Sir, batay po sa ATM nyo, kailangan umabot ng $50,000 bawat transaction bago nyo magamit ang card na ito. Pwede na lamang po sa isang special edition luxury bag kung gusto nyo siyang bilhin. Ipapakita ko po sa inyo. Umalis na ang sales lady para kunin sana ang special na bag. Ngunit habang akma na sanang kunin ito, bigla siyang sinita ng isa pang sales lady. Anong ginagawa mo? Gusto ko kasi pakita kay Sir Darwin ang bag na ito. Sa lalaking iyon, nakita mo ba ang kanyang itsura? Mukhang hindi niya bibilhin ang bag na yan dahil sobrang mahal. Dahil sa pag-uusap ng dalawang sales lady, narinig nila Jamie at Melton ang kanilang pinag-usapan. Hindi makapigilan ni na Jamie at Melton ang pagtawa matapos nakita si Darwin na isang hamak na pobre ang may gustong bumili sa bag na iyon. Siya bang bibili ng bag na yan? Baka naman hanggang $5 lamang ang kaya niya.
Alam ni Darwin na siya ang pinagtatawanan sa loob ng butik, kaya agad siyang lumapit sa counter para ipakita sa kanila na kaya niyang bilhin ang naturang bag. Darwin, bakit ka ba napapanggap na mayaman? Kaya nga kita hiniwalayan, di ba, dahil wala akong mapapala sa'yo. Tama ang narinig nyo, ako ang bibili ng bag na iyan. Nilabas ni Darwin ang naturang card at inakita sa kanila. Nanlaki ang kanilang mga mata sa black card na hawak-hawak ni Darwin. Hindi yan totoo. Baka ninakaw niya ang card na iyan. Miss, pakitawag ang manager nyo. Gusto nyo bang madamay ang reputasyon ng butik na ito? Ang mas mabuti pa ay tawagan nyo ang manager para naman malaman natin ang katotohanan. Ilang saglit pa, lumabas ang isang magandang babae. Inarap niya na may paggalang itong si Darwin. Ngunit biglang nagsalita itong si Melton. Manager, itong lalaking ito ay isang pobre. Sir, kung ayos naman po sa inyo ay pwede ba nating i-double check ang black card nyo? Dinouble check ng manager ang naturang card. Laking gulat nito na totoong siya ang may-ari ng black card at kabilang ito sa pinakamayaman at makapangyarihang tao sa mundo. Sa oras na iyon ay napayuko na lamang ang manager sa harapan ni Darwin at humingi ng pasensya sa nagawa sa kanyang sales lady. Sir Melton, alam kong may kaya ang daddy mo, pero isang malaking kasalanan ang musga sa kapwa-tao, lalo na at pawang kasinungalingan ang lahat. Pwede ba? Umalis na lamang kayong dalawa kung hindi kayang bumili ng produkto dito. Sa sobrang pagkahiya ay tuloy umalis na ang dalawa. Sir Darwin, kung ayos lamang po sa inyo ay ibabalot namin ng maayos ang nabilan yung bag. Manager, okay lang sa akin kahit hindi na dahil nagmamadali kasi ako eh. Agad na malis itong si Darwin habang bitbit nito ang isang plastic bag na pinaglalagyan nito sa kanyang regalo. Paglabas nito sa butik, muling tumawag sa kanya itong si Diane. Darwin, nasaan ka na? Pupunta ka ba ngayon dito? Darwin, kahit wag mo nang intindihin ang regalo. Ang mahalaga, ang iyong presensya dito. Sige Diane, parating na ako. Wala nang pag-alinlangan itong si Darwin. Napao na ito sa kaibigan. Mabuti naman Darwin, asahan kita dito sa bahay mamayang hapon na. At isa pa, may papakilala kita dito, ang kaibigan mo si Trixie. Siguradong magustuhan mo siya. Sige Diane, mamaya dadalawa ko sa karawan mo. Samantalang laking pagsisisi naman na binata dahil hindi niya nagawang ibalot ang maayos ang regalong bag na para kay Diane. Wala sana siyang balak bumili ng ganung mahalagang bag, pero mula noong sinabi ng kanyang kapatid na si Francine na bibili ito na mamahalin, kaya naman ginawa niya iyon. Pagkatapos noon tumawag ng taxi at sumakay na ito si Darwin. Samantalang matapos ibinaba ni Diane ang tawag mula sa phone ay ngumiti ito sa isang dalagang maladyosa, mahaba ang buhok. Silang dalawa ay magkaibigan at nasa isang universidad lamang sila nag-aaral, ngunit magkaiba ang kursong kinuha. Dahil ngayon ang karawan ni Diane, kaya naman niyaya niya ang malapit na kaibigan, lalo na itong si Darwin. Sa oras na iyon, bagamat alam ni Diane na matagal nang single itong si Trixie mula pa noong high school hanggang ngayon ay kailangan niyang makahanap ng magkasintahan. Ilang sandali pa may bumukas sa pinto. Inakala ni Diane na si Darwin na ito, ngunit si Blake pala ang dumating. Ang klase nila sa university na may pagkukutya din sa kanyang kaibigang si Darwin. Nasa isip ng dalaga na sobrang kapal ng pagmukha ng lalaking ito sa pagdalo sa kanyang karawan, samantalang hindi naman ito kasama sa inibitahan niya. Dahil galit siya sa lalaking ito, ngunit ganun pa man, para hindi naman nakakahiya at hinayaan na lamang niya ang dumating ang lalaking ito at nabigay sa kanya ng isang regalo. Matagal na magkakilala sina Diane at Blake mula pa noong high school, pero dahil nga sa medyo may pagkamayabang ang lalaking ito, kaya naman ay hindi siya nito gusto. Diane, siya na ba si Darwin ang ipapakilala mo sa akin? Sa mga oras ding iyon, nakita ni Blake ang magandang dalaga, kaya naman ay inilitan niya ito. Hello miss, hindi ako si Darwin. Ako nga pala si Blake anyway. Kilala mo ba ang pobreng iyon? Nako, Miss Trixie right? Alam mo, nabaltaan ko na maganda rin ang status ng pamilya niyo. At kung malaman nila ito na pobre ang nagustuhan mo, ewan ko na lang. How about me? Subukan mo ako. Alam mo, nanggaling din ako sa isang mayamang pamilya at kapag magkabutihan tayo, posibleng magkasosyo pamilya natin parating ang panahon. Shut up Blake. Anong ginagawa mo dito? Huwag mong saraan si Darwin sa harapan ng kaibigan ko. Bakit Diane?
Di ba totoo ang sinabi ko na isa siyang pobre? Sa di kalayuan, narinig ng mga kaibigan ni Darwin ang pinasasabi ni Blake sa kaibigan. O sige na, hindi na ako magsalita dito. Dayan, bakit hindi mo pwedeng buksan ang regalo ko sa'yo? Siguradong matutuwa ka dito. Sa di kalayuan nakaupo ang mga kaibigan. Hindi nila nagustuhan ang narinig nila mula sa lalaking iyon. Maya-maya lamang, muling bumukas ang pinto. Nakita nila pumasok si Darwin na may hawak na plastic bag. Darwin, sa wakas at narito ka na. Akala ko hindi ka na darating eh. Pasensya ka na Dayan, medyo traffic kasi ang sasakyan ko eh. Agad namang napangiti ang dalaga. Ngunit hindi inasahan ng binata na makita din niya ang lalaking kabilang sa nangutya sa kanya habang nakatitig ito. Sa pagpasok ni Darwin, tinitigan siya ni Trixie mula ulo hanggang paa at hindi naging maganda ang unang impresyon ng dalaga sa kanya dahil na rin sa kanyang simpleng kasuotan at nadismaya ito sa kanya. Ang totoo, naghanap ng magiging kasintahan itong si Trixie. Masaya siya dahil ang kaibigan nito ang nagreto sa kanya subalit hindi pala galing sa isang mayamang pamilya ang lalaking ito. Guwapo itong si Darwin sa paningin ni Trixie. Subalit anong gagawin ng itsura kung wala namang laman ang bulsa nito? Naalala ni Trixie ang sinabi ni Blake kaya bumaba tuloy ang tingin nito para sa binata. Hi Darwin, anong dala mo? Anong naman ang plastic bag na yan? Yan ba ibibigay mo para kay Dayan? Parang basura natin ah. Trixie, ito nga pala ang kaklase kong si Darwin. Alam mo ba na lagi siyang top 1 sa klase namin. Dayan, top 1 nga siya pero ang tanong, mabibigay ba niya ang gusto ng isang babae pagdating sa pera? Blake, sumusobra ka na ha? Totoo naman di ba ang sinabi ko sa'yo? Mahirap siya at ang mahirap ay para lamang sa mahirap na tao na tulad niya. Gustong makipagkamayan itong si Darwin sa dalagang si Trixie subalit hindi man lamang ito tumugon sa kanya at agad tumalikod. Naiwan sa ere ang kamay ni Darwin na dapat sanay makipagkumusta sa dalaga ngunit napahiya lamang ito. Mula sa isang mesa, hindi matiis ng mga kaibigan ni Darwin ang pagkutya ni Blake. Kaya naman lumapit itong si Lyndon para kausapin ang lalaki. Blake, bakit mo laging pinapahiya ang kaibigan namin? Balang araw, makakarma ka rin. Alam mo, bagay kayong dalawa dyan, mga kaibigan nyo. Puro kayo pobre. Ano magagawa nyo? Masaya ako kapag pinapahirapan ko siya. Sa mga oras na iyon, nilabas ni Blake ang kanyang regalong branded bag na nabili nito sa isang luxury store at ibinigay kay Dayan. Sa pagkakita ni Trixie, laking gulat nito dahil isang branded bag ang inabot nito sa kaibigan na nagkahalaga nito ng halos 10,000 dolyar. Napahanga itong si Trixie dahil talagang mayaman ang lalaking ito at ibibigay niya ang gusto ng isang babae. Alam nyo, hindi naman talaga ganun kamahal ang bag na iyan. Kilala kasi ni Dad ang manager sa luxury store na yun kaya naman nakuha kami ng discount. Ganun talaga kapag kilala ang pamilya. Hindi mapigil lang mapalunok sa laway itong si Trixie dahil sa kanyang kakayahan ni Blake. Napansin naman ni Blake na nakatitig sa kanya ang dalaga. Ano sa palagay mo Miss Trixie? Maganda ba ang bag na ito? Mr. Blake, matagal ko nang gustong bilhin ang bagay na yan. Pero medyo mahal para sa akin. Alam mo, huwag kang mag-alala Miss Trixie. Sa kaarawan mo, bibilhan din kita. Talaga Mr. Blake? Oo naman, hindi ako nagsinungaling sa'yo. Naku, maraming salamat Mr. Blake. Ngunit napagtanto ng dalaga na kahit hindi niya lubusang kilala si Mr. Blake pero nasa isip nito na mukhang playboy ang lalaki. Ibinigay naman ni Lyndon at kasama nito ang kanilang regalo na para kay Dayan kahit na hindi kamahalan gaya ng kay Mr. Blake. Samantalang binuksan naman ni Darwin ang kanyang regalo na para kay Dayan. Laking gulat ng lahat dahil ang laman ng plastic bag ay isa rin palang luxury bag. Hindi na inakala ng lahat na mabibigay pala ni Darwin sa dalaga ito. Ngunit laking pagsisisi naman ng binata dahil hindi niya naibalot ng maayos ang regalo. Inakala niya kasing simpleng salo-salo lamang ito pero nagkamali siya. Nagulat naman itong si Trixie dahil mukhang mas mamahalan pa ito kaysa sa binigay ni Blake para sa kanila. Wow, isang mamahaling bag. Sigurado ka ba Darwin na original ito? At binili mo talaga ito? Baka naman isa lamang itong imitation. Isang bangkita ba ito nabili? Agad namang natawa ang ilang kababaihan dahil mukhang maganda ito pero sa kalidad ay presyong mahirap lamang. Alam nyo, hindi ako bumibili ng imitation. Original ito. Nabili ko ito kanina sa luxury store. Mas lalo nang sitawanan ang ilang bisita ni Dayan. Darwin, kahit ano pa yan, maraming salamat dahil pinilit mong magbigay sa akin ng regalo pero hindi biro ang $50.
para sa regalo mong yan. Ganun pa man, maraming salamat Darwin. Gustuhin pa man sanang magpaliwanag nito si Darwin sa kaibigan na hindi ito mamurahing bag, subalit masama ang titig ng ilang kababaihan sa kanya. Samantalang ayaw naman mapahamak itong si Darwin, kaya naman binaling na lamang ni Dayan sa ibang usapan. Alam nyo, since karawan ko ngayon, bakit hindi tayo magsaya? Agad na tumayo itong si Darwin at binati ang kaibigan. Happy birthday Dayan. Asya nga pala, may gagawin pala ako ngayon sa dorm. Kailangan ko na umalis. Pero Darwin, hindi ko naman sinasabi na hindi ko gusto ang regalo mo. Hindi ba ang sabi ko sa'yo, kahit wala kang regalo, ang mahalaga sa akin ay narito ka. Masaya na ako doon. Maya-maya pa lumapit din si Lendon sa kanya. Pare, alis ka na agad. Hindi ka pa nga kumakain eh. Naku Dayan, Lendon, may kailangan tayong gagawin sa bahay, sa dorm natin. Pasensya ka na Dayan ha. Mag-enjoy ka na lamang dito. Pero ito ang sasabihin ko sa'yo, Dayan. Totoo yung nabili ko sa'yo. Nabili ko yan kanina. Nakiusap man ng kaibigan na huwag umalis itong si Darwin pero hindi nila ito napigilan pa. Natawa na lamang itong sina Trixie at Blake sa paglabas ni Darwin sa party. Marahil ay napahiya ito dahil sa picking bag na regalo nito para kay Dayan. Ngunit ang totoo ay wala naman talaga siyang ibang gagawin. Masaya pa nga siya dahil sa unang pagkakataon ay makadalo siya sa karawan ni Dayan. Subalit ganito pa ang kanyang inabot. Nasa labas na itong si Darwin. Iniisip niya kung saan siya pupunta para maaliw. Subalit may isang tawag na naman ang nagmumula sa kanyang kapatid. Hello Darwin, may ginagawa ka ba ngayon? Ate, wala naman po. Kung ganun, pwede ba akong humingi sa'yo ng pabor? Bukas, pumunta ka kay Mr. Warren para sa isang mahalagang transaksyon. Kailangan nating pirmahan ang renewal contract nila kasama na ng visitors natin doon. Tsaka huwag kang mag-alala dahil kabilang ang pangalan mo sa negosyong iyon. Kailangan mo lamang pirmahan Darwin para naman ma-renew ang contract nila sa property natin. Darwin, narinig mo bang sinasabi ko? Yes ate, narinig ko lahat ng sinasabi mo. Lubos ang naguluhan itong si Darwin. Sa umpisa pa lamang ay binigyan siya ng $1 million para sa kanyang sarili. Napagtanto niyang isang sikat na lugar iyon na pinagtatayuan ng mga gusali at kailangan niya makipagkita sa lalaking si Mr. Warren para sa espesyal na transaksyon. Matapos binaba ni Francine ang tawag, hindi mapalagay itong si Darwin dahil isang sikat na lugar ang sinabi ng kanyang kapatid at kailanman ay hindi pa siya nakarating sa lugar na iyon. Huminga ng malalim itong si Darwin bago tumawag ng taxi at magtungo sa Roosevelt City Street. Pagkarating niya sa naturang lugar, bigla siyang sinita ng isang receptionist. Hello sir, sandali lang po. Napatingin itong si Darwin sa mga magandang babae. Sila kasi ang may responsibilidad sa pagtanggap ng mga bisita. Ngunit isang simpleng kasuotan lamang ang kanyang suot kaya naman ay napuna ito ng mga dalaga. Sir, may pinareceive po ba kayo dito ngayon sa araw na ito para makapasok kayo sa loob? Miss, wala akong pinareserve sa kanya pero gusto ko lamang siya makausap. Yung si Mr. Warren. Nako sir, kailangan niyo po isang appointment bago siya makausap. Alam ni Darwin na mukhang mababa ang tingin ng mababaing nagbabantay sa entrance at tila bagong graduate lamang ito sa kolehiyo. Habang nakapila ang iba para makapasok sa loob ay nakasabay ni Darwin ang ilang mayaman na nagpatuloy sa pagtitig sa kanya. Honey, akala ko ba para lamang sa mayaman ang lugar na ito? Pero bakit may nakisaling pulubi dito sa, ang suot niya? Expected pa naman na mag-enjoy ako nga dito pero ano to? Miss, ano to? Akala ko ba para sa mamayaman lamang ito? Sir, ma'am, pasensya na ho kayo. Kaya nga po hindi siya pinapasok sa loob. Baka kasi marismaya lamang ang mga ibang tao. Dapat lang. Hindi nakapasok si Darwin sa isang sikat na hotel sa Roosevelt City Street dahil pinagbabawalan siyang pumasok sa loob. Mula sa loob naman ng hotel may isang lalaki ang lumabas at parang may nahanap ito. Magandang araw Sir Warren. Magandang araw din naman sa inyo. Kumusta kayo? Marami na ba tayong customer? Yes sir. Pero bakit po kayo bumaba Sir Warren? May hinanap ba kayo? Oo. Darating kasi dito ngayon ang nagumi-ari ng Roosevelt City Street. Pero hanggang ngayon kasi hindi pa siya dumating. Sir Warren, kanina kasi may gusto makipag-usap sa inyo. Isang lalaki pero hindi naman kaya ang suot nito. Parang isang mahirap na lalaki lamang. Ganun ba? Nasaan na siya ngayon? Ayun sir, sa gilid. Hindi mo namin pinapasok sa loob. Matapos magsalita ng receptionist, agad namang nagtungo itong si Warren sa lalaki nakaupo sa may gilid. Excuse me?
Hinahanap mo daw ako? I'm Mr. Warren. Ako nga pala si Darwin Lee. Inutusan ako ng kapatid kong si Francine na makipagkita sa iyo dahil sa isang mahalagang transaksyon. Pero hindi naman ako pinapasok sa loob ng empleyado mo eh. Naku Boss Darwin, ipagpawanan niyo po. Hindi kasi alam nila kung sino ang may-ari ng Roosevelt City Street. Ayos lang sa akin Mr. Warren. Tara na Boss Darwin. Sumama na kayo sa akin. Pag-usapan rin ito sa taas. Naglakad papasok sa hotel itong si Mr. Warren habang nakayuko naman ang mga tauhan nito. Ngunit bigla na lamang nilang hinarangan itong si Darwin habang nakasunod sa lalaki at muntik na itong nadapa. Anong ginagawa niyo sa kanya? Sir Warren, gusto niya kasing sumunod sa inyo ang lalaking ito. Pwede ba? Kanina pa kayo eh. Kung tinawagan niyo sana ako kanina, hindi sana maaga matatapos ang transaksyon ko kay boss. Sir Warren, hindi pa kasi dumating ang hinihintay natin. Anong hindi pa dumating? Kilala niyo ba ang lalaking pinagbabawalan niyo pumasok sa loob ha? Alam niyo, siya si Boss Darwin Lee. Kung hindi ko marinyo ang kontrata sa kanila, lahat tayo mawalan ng trabaho dito. Paano ngayon yan? Kung lalaking ito nasarapan natin, paano kung ayaw niyo pumirma sa kontrata? Kayo ang maging dahilan para mawalan tayo ng trabaho dito. Sir Warren, pasensya na po kayo. Hindi po kasi namin alam na siya pala ang tinutukoy niyo. Sir Darwin, pasensya na po kayo sa amin. Ginagawa lang po namin ang trabaho namin eh. Alam niyo, hindi porket mababa at hindi kaya ang suot ng isang tao ay agad yun ang husgahan. Paano kung isang milyonaryo pala ang taong iyon? Paano kung hindi lang talaga siya mahilig magsuot ng mamahaling damit? Pinatawad naman ni Darwin ang mga dalagang naka-assign sa naturang kumpanya. Samantalang binigyan naman ng isa pang pagkakataon ni Warren ang mga ito. Sa araw ding iyon natapos na rin ang kanilang transaksyon, lalo na ang pag-renew sa kanilang kontrata sa Roosevelt City Street. Muling humingi ng pamanhin itong si Warren sa naganap na panginsulto ng mga ito. Habang nasa sasakyan itong si Darwin, pauwi sa kanilang dorm, muling tumawag ang kanyang kapatid. Ate, ayos na. Nariyan ni Warren ang kanyang kontrata. Mabuti kung ganun Darwin. Ikaw, masaya ka ba ngayon? Oo naman ate. Darwin, makinig ka. Simula sa sunod na buwan pagkatapos mong mag-graduate, kailangan mo nang umalis sa dorm na yan. Kailangan mo nang lumipat sa nakabili kong kondo. Isa pa, may sakyan na nakahintay sa'yo doon. Ibibigay ko sa'yo ang ilang pamamahala sa kumpanyang naiwan na mami at daddy. Hindi ko na kayang pagsabayan pa lahat ng ito Darwin. Kailangan ko ng tulong mo na mamahala dito. Ate, totoo ba ito? Yes Darwin, alam kong mula pagkabata ay inilihim ito sa'yo ng daddy at mami natin. Pero ngayon, ibibigay ko sa'yo ang pamamahala. Naniniwala ako na makaya mo ito. Maraming salamat ate, hayaan mo. Hindi ako magiging mayabang sa salapi. Tutulungan ko pa ang mga taong nangailangan ng tulong. Ilang linggo ang nakalipas, malapit na silang magtapos sa paaralan. Kaya naman karamihan sa kanila ay nakapagdesisyon na gumawa ng isang outing bilang pasalamat at bonding na rin sa lahat ng magtatapos sa sunod na mga buwan. Pinangunahan ito ng ilang mayamang estudyante kasama rito sina Melton, Blake at Jamie. Ngunit ang lahat ng nananglait sa kanya ay hindi pa rin naniwala dahil hanggang ngayon ganun pa rin ang kanyang pamuhay, isang simple at wala namang ipinagmamayabang. Dahil si Melton at Blake ang mayabang nilang kaklase, pumili ito ng mamahaling venue, sinadya talaga nila ito para ang mga walang kaya sa buhay ay hindi makadalo sa isang kasiyahan. Gusto nilang sinadyan lamang Trixie at ilang kababaihan ang kanilang ililibre sa naturang kasiyahan. Darwin, makasama ka ba sa outing nila? Ako kasi mukhang hindi makakasama. Narinig ko kasi na medyo mahal daw ang trans fee sa naturang resort at di naman sapat ang pera ko. Ikaw sasama ka ba? Balita ko isama daw nila si Diane. Ikaw pupunta ka ba? Lendon, hindi ko alam Darwin. Bahala na. Lendon, alam mo, pagkatapos ng graduation natin, magiging abala na ako. Bakit Darwin? May nahanap ka na bang trabaho na applyan mo? Kasi ako Darwin, mag-apply din ako eh. Pero sana, matanggap ako. Hindi ba alam naman natin na kapag bagong graduate lamang ay mahirap makapasok dahil wala pang experience? Pero sana umaasa akong may kukuha sa akin. Lendon, talaga bang gusto mong pumunta sa naturang kasiyahan? Oo sana Darwin, pero ganun talaga. Better luck next time na lang. Lendon, ano ka ba? Wala na next time. Sa sunod na mga linggo, graduation na natin. At dito muling may babalik pa. Pare, huwag kang mag-alala dahil sagot ko na ang gastusin natin.
Darwin, nabibiro ka ba? Baka naman matutuwa ako sa'yo niyan. Oo nga, ako nang bahala sa'yo. Paano ka ba nagkaroon ng pera? Baka pwede mo rin akong ipasok dyan para naman makatulong ko sa nanay at tatay ko sa probinsya namin. Hayaan mo, Lendon. Tutulungan kita. Talaga? Kung magtotoo yan, nako, sobrang saya ko. Samantalang sa mga sandaling iyon, naalaala ni Dayan kung anong klaseng bag ang kanyang gagamitin. Kaya pumili ito ng bag mula sa regalo ng kanyang mga klase. Nalilito ito kung anong pipiliin, kung nabigay ba ni Melton o kaya naman yung binigay ni Darwin. Una niyang binuksan ang regalo ni Melton. Maganda talaga ang bag na iyon. Pagbukas sa loob nito ay nakita niya ang halaga na maabot ng 10,000 dolyar. Talagang napamangha siya sa regalo ni Melton. Sunod naman niyang binuksan ang regalong mula kay Darwin na parang mas nakakit-akit sa kanyang paningin. Pagbukas niya ng bag ay nakita niya ang resibo na nagkakahalaga ng 50,000 dolyar. Hindi makapaniwala itong si Dayan kung bakit siya binilhan ng kaibigan ng gandun kamahal na bag. Inisip din niya kung saan ito kumuha ng ganun kalaking pera. Pero ang isa pa ngayon sa sumagi sa kanyang isipan ni Dayan kung dadalo kaya itong si Darwin at kaibigan nito sa maganap na outing nila. Sabado noon, nakahanda na ang lahat para maganap ang kasiyahan. Laging naungunang itong sina Melton at Blake sa kilalang resort. Alam nilang ilan lamang sa kanila ang makandalo dahil medyo mahal ang lugar na iyon. Masaya ang mga ito dahil makatabi nila at makausap nila ang ilang magandang dalaga na wala ngang asungot na magmamasid sa kanila. Samantalang umaasa naman itong si Dayan na makadalo rin itong si Darwin sa gabing iyon para personal na magpasalamat sa kanyang regalo. Ngunit halos kalahating oras na ang nakalipas pero walang Darwin at Lendon ang dumating. Bigla siyang nalungkot sa mga oras na iyon. Dayan, halika na. Let's enjoy the night. Sino bang hinihintay mo dyan? Kung si Darwin ang hinihintay mo, huwag ka na umasa doon dahil alam kong wala siyang pera. Come on. Sige Melton, susunod na ako. Ilang minuto pang nakalipas, sumunod na rin itong si Dayan sa klaseng si Melton. Sa loob ng venue ay halos nakita niya roon ang mga taong laging nanglalait kay Darwin. Marahil nga ay hindi na darating iyon dahil sa pagpapahiya nito sa kanya. Samantalang laking gulat naman itong si Lendon sa pagdating ni Darwin habang nakasakay ito ng isang mahamahaling sasakyan. Labis ang kanyang pagtataka kung bakit nangyari ito. Pare, totoo ba ito? Ano nangyari? Nandalo ka ba sa loto? Lendon, it's a long story pero alam mo, sa ngayon, kailangan natin sumunod sa kanila. Di ba? Yun naman talagang gusto mo. Naku Darwin, kung alam ko lamang noon na ganito mangyayari, hindi dapat. Gumala tayo na lamang. Ayokong makisama sa mga taong iyon. Pero mas gusto kong sumakay na lamang sa bagong sasakyan. Ganun ba? E di tara. Sumunod na tayo sa kanila. Dumating sila sa venue. Pinark ng binata sa isang special na parking area ang kanyang sasakyan at naglakad papasok sa naturang venue. Magandang gabi sir. Bati ng staff ng naturang resort habang nagbabantay ang mga ito. Sir, this way po sa lugar ng mga klase nyo. Maraming salamat miss. Wala anuman po yun sir. Laking butataka naman nitong si Lendon kung bakit siya tinawag na sir ng mga empleyado sa naturang resort. Samantalang simple lang naman ang kanyang kasuotan. Tila may kakaiba sa pangyayaring ito sa buhay ni Darwin. Yan ang sumasagi sa isipan ni Lendon. Ilang saglit pa ay dumating na nga sila sa venue. Oh, bakit kayo narito? Hindi ba ban kayo rito sa lugar na ito dahil mayayaman lamang ang dapat narito? Ang mas mabuti pa ay umalis na lamang kayong dalawa. Alis na. Milton, please. Huwag ka naman ganyan sa kanila. Gusto lang naman din ng makapunta sa lugar na ito. Pero Dayan, they're not belong here. Miss? Nasaan ang manager dito? Gusto kong makausap siya dahil gusto kong paalisin niyo ang dalawang lalaking ito na maring magdudulot ng kaguluhan sa lugar nito mamaya. Saad naman ni Melton sa receptionist ng resort. Agad namang tumalima ang receptionist at agad tinawagan ang manager sa resort na iyon. Ilang minuto lamang dumating na rin ang isang magandang babae na suot ito ng simpleng kasuotan lamang. Ikaw ba ang manager dito? Yes sir, ako po. Alam nyo, pinili namin ang lugar na ito dahil alam naming isang social ang lugar na ito pero look, sa kasuotan yung iyan, parang hindi ito ang mamahaling resort dito. Sir, it's none of your business kung ano man ang
isusuot namin dito. Alam nyo, ang responsibilidad naman namin dito ay yung magiging ligtas kayo at yung magiging komportable kayo. Kaya nga Miss Manager, nagbabayad kami nito ng mahal para sa gabing ito. Kaya kung pwede lang sana ay itong dalawang lalaki ito ay paalisin niyo. Bilis! Sir, makinig po kayo. Mapamahirap man o mayaman basta gusto nilang mag-stay dito, wala naman pong problema. Unless nakabulaw sila dito. Kaya nga miss, ang point ko ngayon, ang dalawang ito ay nakabulaw sa amin. Ganito na lang sir. Kausapin niyo naman po ang may-ari ng resort na ito. Nasa kanya po kasi ang desisyon. Nasa na siya? Gusto ko siyang makausap. Ngunit biglang nasalita itong si Dayan. Milton, pwede bang wag mo na siyang pakialaman pa? Alam mo, wag mo na balakin ang issue na ito. Kung ayaw mo sa kanila, kung ayaw mo makasama sila, pues, aalis na lamang kami dito. Ihiwalay kami sa inyo. Dayan, at pipiliin mo sila makasama? Ang buburing ito? So, what's wrong kung pipiliin ko sila? Kaysa naman sumama ako sa taong ugaling ganyan. Pues, all of you na hindi sang-ayon sa akin, pwede na kayong umalis dito. Matapos na kanilang pag-uusap, umalis na lamang ang manager at naghanap ng bagong lugar na sina Darwin, ganoon din sa resort na iyon. Miss Manager, pasensya na ho kayo ha. Sa lalaking iyon, ewan ko ba kung bakit ganoon siya? Naku ma'am, Dayan, right? Minsan talaga maraming ganong customer sa lugar na ito na encounter namin pero hinaya na lang namin. Siya nga pala ma'am, Dayan. Nag-test nga pala ngayon yung may-ari ng resort namin dito. Sinasabi niyang pwede kayo mag-stay ng libre dito sa buong gabi. Naku, talaga? Paano nangyari to? Yes ma'am. Hindi ko rin po alam ma'am pero yun pong sabi niya. Isa pa, may pinareserve po siya ngayong 2 rooms. Naku Darwin, Landon. Narinig niyo yun? Wow, ang bait naman ng may-ari ng resort na ito no? Sino kaya siya? Gusto ko siya makilala at makausap para naman mapasalamatan. So paano sir ma'am? Alis muna ako. Kapag may kailangan po kayo o nagutom kayo ay tumawag lamang kayo sa amin. Sige Miss Manager, maraming salamat po ha. Hindi na-expect ni na Landon at Dayan na magiging ganito kaganda ang kanilang gabi. Dahil magkatabi na lamang ang kanilang kwartong dalawa, ay kinatok ni na Darwin at Landon itong si Dayan para sabay silang kumain. Pagdating nila sa dining area ay namangha sila dahil napakaraming pagkain ang nakahanda. Naku Darwin, Landon, napakaraming pagkain dito. Baka hindi rin kayang maubusin. Sino kaya ang may-ari dito? Bakit ayaw niyo makilala sa atin? Hindi na lamang nasalita pa itong si Darwin. Samantalang nagdududa na rin itong si Landon kung sino ang nagbabayad sa kanilang pagkain na iyon. Alam niyang baka si Darwin ang may plano ng lahat, siya naman kasi ang libre sa kanya na mapasok sila sa resort na ito. Habang kumakain ng tatlo ay nasa kabilang mesa naman ang grupo ng Melton at Blake na kasalukuyan din kumakain. Aba, so nandito rin pala kayong dalawa? Oh, 3 pala kayo niyo? Napansin ni Dayan na parang hindi na yata makapagtimpi pa itong si Darwin dahil sa sobrang panglalait ng mga ito sa kanila. Darwin, hayaan mo na sila. Total naman, hindi naman sila yung gumastos at mabayad sa atin eh. Pero Dayan, sumusobra na sila ngayon dito. Please Darwin, huwag mo sila matulan pa. Nagpatuloy na lamang sila sa pagkain. Pagkatapos noon ay tinawagan nila ang waiter kung magkano ang lahat ng kanilang babayaran. Inabot ni Dayan ang resibo at nagkakalaga iyon ng $300. Akma na sana kukuha ng pera ang dalaga na biglang magsalita ang waiter. Ma'am, nabayaran na po ito. Yan po ang sabi ng manager namin. Isang misteryo para kay Dayan kung sino ang nanlibre sa kanila. Ganun pa man ay nagpasalamat na lamang siya dito. Samantalang naiwan naman sa kabilang mesa ang mga taong laging umiinit sa kanya. Matapos nilang kumain ay nakapag-desisyon na lamang mga ito na libutin ang buong resort. Kahit gabi na ay sobrang ganda ng lugar kaya naman ay marami mga turista ang dumadayo sa lugar na iyon. Ngunit biglang nagsalita itong si Landon na kailangan niya munang magtungo sa kwarto dahil naiwan niya ang phone at kailangan niya tawagan ang kanyang mga magulang sa probinsya. Samantalang sina Darwin at Dayan na lamang ang magkasama, sabay pinagmasdan nila ang magandang ilaw sa gabing iyon. Napaupo sila sa isang upuan habang nakaharap sa baybaying dagat. Muling naalaala ni Dayan ang regalong binigay noon ni Darwin sa kanya. Darwin, kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Hindi ka ba malungkot na ipinapalit ka ni Jamie sa kanyang mayamang boyfriend na si Melton? Ano ka ba Dayan? Walang sa isip ko sa Jamie. Matagal ko na siyang kinalimutan. Alam mo Dayan, pagkatapos ng graduation natin marahil magiging abala na ako sa trabaho.
Darwin, anyway, napansin ko ang regalo mo at saka kasalukuyan kong ginagamit ito ngayon. Pero hindi ko makapaniwala na umabot ng $50,000 ang halaga nitong bag na ito. May tatanong naman ako sa'yo. Sana huwag kang magalit ha. Bakit Dayan? Ano tatanong mo sa akin? Darwin, sino ka ba talaga? Alam mo, hindi biro ang perang ito. Isa pa, sa lugar na ito parang lahat na lamang yatang pinupuntahan natin dito ay libre. O di kaya naman, may nababayad na. Alam mo Dayan, it's a long story pero balang araw, malaman mo rin ang totoo. Ngayon muna sabihin mo sa akin, Darwin. Please, hindi ako masasalita. Nanalo ka ba sa luto or naman nagsugal ka ba para magkaroon ng ganitong pera? Ano ka ba Dayan? Hindi naman ako marunong sugal eh. Basta sa tamang panahon, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Dayan, maitatanong lamang sana ako sa iyo. Yung isang seryosong katanungan. Naku Darwin, mukhang pinakabuman yata ako dyan ha. Dayan, si Melton ba hanggang ngayon ay patuloy pa rin naniligaw sa iyo? Bakit naman Darwin? Wala lang. Masama bang tanong sa iyo? Alam mo Darwin, kahit gaano siya kayaman, gaano man siya kagwapo pero kung ang ugali naman niya ay hindi makain, edi wag na lang. Ikaw Darwin, bakit hindi mo pinaglaban si Jamie? Akala ko ba mahal mo siya? Dayan, mabilis turuan ng puso kung paano magmahal pero mas mahirap kapag hindi ma-appreciate niya ang ginagawa mo. Dayan, what if kung sakaling may bagong maniligaw sa'yo, sasagutin mo kaya? Darwin, syempre naman. Pabibigyan ko siya. Dayan, paano kung isa ako sa may gusto sa'yo? Sasagutin mo ba ako? Why not Darwin? Isa kang matalino at alam kong sooner lahat ng nanlalait sa'yo'y babalik sa kanila ang lahat. Dayan, isa lang sasabihin ko sa'yo. Alam mo bang may gusto ako sa'yo noon pa? Pero sino ba naman ako? Darwin, huwag kang masalita ng ganyan. Huwag magbaba ang sarili mo. Alam mo, may sasabihin din ako sa'yo. Marami nagsasabi na wala ka dumarating sa buhay pero look at you now. Malapit na tayo magtapos sa kolehiyo. Gusto rin kita Darwin. Alam mo, matapos ang graduation natin, di ko alam kung saan tayo tatangayin ng tadhana. At sana pagkatapos noon ay ulit tayo magkita. Naku, umaasa akong dumating ang oras na yun Dayan. Matapos na pag-uusap na iyon ay muli na silang bumalik sa kanilang kwarto. Masaya ang dalawa na pinagtapat nila sa isa't isa ang totoong naramdaman. Samantalang sa kabilang dako naman, labis ang kasiyahan nila Melton, Blake, Jamie at iba pang mga kaklase dahil nag-inuman sila doon na para bang walang katapusan hanggang sa tuloy na silang nalasing. Samantalang relax lang ang ginawa nila Darwin, Lendon at Dayan. Good night Dayan. Alam mo, ito yung pinakamasayang gabi para sa akin. Good night din Darwin. Masaya rin ako dahil nakasama kita ngayon dito. Sige na, mauna ka na pumasok sa kwarto mo. Huwag mo kalimutang mag-lock ha. Salamat Darwin. Bago pumasok sa kanyang kwarto itong si Dayan ay bigla niyang hinalikan sa labi itong si Darwin. Ito ang kaunahang halik nilang dalawa. Sa labis na pagkahiya ni Dayan, agad na itong pumasok sa kwarto. Hindi naman makakilos ang binata dahil sa pangyayaring iyon at kalaunan ay pumasok na rin ito sa kanilang kwarto ni Lendon. Lendon, bakit hindi ka na lumabas simula kanina? Naku Darwin, tinawagan ko kasi ang mga magulang ko sa probinsya. Medyo hindi maganda ang balita nila doon. Kailangan nila ng pera. Kaya umaasa ako pagkatapos natin ng graduation ay makahanap ako ng trabaho. Hayaan mo Lendon, may bagong nagbubukas na kumpanya at kailangan nila ng matapat na mga empleyado. Talaga Darwin? Oo nga. Hindi ba ang sabi ko sa'yo na tutulungan kita? Nako pare, hindi ko alam kung bakit ganun kalakas ang connection mo. Pero alam kong may dapat kang sabihin sa akin kung bakit parang madali lamang sa'yong lahat. Lendon, pagdating ng tamang panahon, malaman mo rin lahat. Kinabukasan palabas na ng naturang resort ang lahat ng nakisaya kagabi. Ganon din sina Lendon at Dayan. Aba Dayan, bakit kasi di ka sumabay sa amin kagabi? Di sana nag-enjoy ka.
Kesa naman kasama mo yung mga yan. Pare, magdandahan ka naman sa panlalita mo dyan ha. Sumusobra ka na ha. Bakit Lendon? Lalaban ka na ba sa amin? Sino ba pinagmalaki mo? Si Darwin? Naku Dayan, dito ka na sumakay sa kotse ko. Yung dalawang yan, maglalakad yan eh. Nakakaawa naman sila no? Meldon, di bali na maglakad ako. Kesa naman sumakay sa mapanglahait na taong katulad mo. Dayan, alam mo, nahawa ka na sa kanila. Alam mo, gusto pa naman sana kita pero kung sa bagay kayong tatlo, puro mga bugok magsama na lang kayo. Ilang saglit pa, may isang magarang sasakyan ang biglang huminto sa harapan ni Meldon. Dahil doon, bigla siyang nagulat kung sino ang nasa loob nito. Lendon, Dayan, pumasok na ka sa loob. Hindi makapaniwala si Dayan sa kanyang nakita. Samantalang napanganga naman itong si Melton sa kanyang nakita. Paano nangyari ito? Paano siya nagkaroon ng sakyan? Melton, baka naman siya ang driver ng sakyang iyan at maaring hiniram lamang ng kanyang amo. Nako Blake, marahil tama ka siguro. Isang driver lamang itong si Darwin. Nakakatawa naman no? Pagkatapos ng graduation natin ay magiging isang driver lamang. Labis na pagtawa ang mga ito. Samantalang pumasok naman itong sina Lendon at Dayan sa loob ng sasakyan at agad silang umalis. Habang nasa loob ng sasakyan ay hindi pa rin mapaniwala itong si Dayan sa kanyang nakita. Darwin, kanino bang sasakyang ito? Lendon, alam mo ba kanino ito? Dayan, si Darwin na lamang ang kausapin mo pero marahil sa tamang panahon ay malalaman mo rin. Darwin, marami ka nang nilihim sa akin. Sa amin ni Lendon, ano bang totoo sa likod ng mga ito? Akala ko ba girlfriend mo na ako pero hanggang ngayon, naglihim ka pa rin sa akin? What? Tama ba ang narinig ko pare? Kayo na ni Dayan? Naku, kailangan natin mag-celebrate dito. Darwin, kanino ba talaga itong sasakyan? Pasensya ka na Dayan ha pero malaman mo rin ito sa tamang panahon. Sige kung ikaw yun ang gusto mo. Oh, nandito na pala tayo sa bahay ko. Maraming salamat sa pagkatid yung dalawa sa akin. Mag-ingat ka Dayan. Oo, kayong dalawa din mag-ingat kayo sa pag-uwi. Pumasok na sa loob ang dalaga. Umalis na rin ang sakyan ni Darwin. Pare, bago tayo pumunta sa dorm, pwede bang samahan mo muna ako? Sige pare, basta ikaw. Samantalang napansin naman ni Lendon na pumasok ang sakyan ni Darwin sa lugar kung saan mayaman lamang ang kayang maka-afford dito. Pinarada ni Darwin sa basement ang sasakyan, saka sila sumakay ng elevator patungo sa 15th floor. Pare, anong ginagawa natin dito? Para lamang sa mayamang tao ang lugar na ito. Lendon, welcome sa kondo ko. Darwin, talaga? Pare, hindi ako paniwala kung paano nangyari ito. Parang isang panaginip lang. Lendon, ipagtapat ko na sa iyo ang lahat para naman hindi ka na mag-isip ng masama sa akin. Isa akong anak mayaman. Bago ko lamang nalaman ito noong tumawag sa akin ang ate ko mula sa ibang bansa. Alam mo, yung resort, kami ang nag-umayari noon. Yung Roosevelt City Street na pinatayuan ng mamahaling hotels, kami ang nag-umayari noon. Kasunod na buwan, may bagong kumpanya ang bubuksan at kailangan ko ng mga taong mapagkatiwalaan. Naku pare, hindi ako makapaniwala nito. I mean, Boss Darwin, maraming salamat. Lendon, ang lahat ng ito ay sana yung manatili mo ng lihim. Ako nang bahalang magsabi kay Dayan. Yes boss. Ano ka ba? Tawagin mo na akong Darwin para naman hindi tayo mabuking sa ngayon. Sige pare, masusunod. Muling umalis ang dalawa. Iniwan na lamang nila ang sasakyan sa kondo dahil wala namang parking lot sa kanilang dorm. Lumipas na mga linggo ay naganap na nga ang kanilang graduation. Hindi pa rin matatanggi na si Darwin pa rin ang nangunguna sa kanilang klase at nakakuha ng pagiging magna cum laude. Sa araw na ayon ay hindi inaasahan ng binata na dumalo sa kanyang pagtatapos ang kanyang kapatid na si Francine. Mula sa harapan ay kitang-kita niya ang kanyang ate na masaya at nanganghanga sa kanyang nakamit. Matapos ng graduation ay umuwi na sa kanya-kanyang tahanan ang mga bagong nagtapos sa kolehiyo. Panibagong hamon na naman ang kanilang harapin sa buhay, ang totoong realidad ng mundo. Ate, mabuti naman at nakarating ka sa graduation ko.
Alam mo bang miss na kita? Ako din Darwin, binabati kita. Alam mo, isa rin sa dahilan kung bakit ako nandito dahil sa bukas ng bagong kumpanya natin. Kailangan natin ng magagaling na empleyado at ang lahat ng iyon ay sa'yo ko'y pagkatiwala. Ate, kailangan talagang pumunta sa ibang bansa at bumalik doon. Darwin, kailangan kong bumalik. Pero hayaan mo, once a year, pupunta ako dito para makita ka. Darwin, para maging masaya ang pamalakad mo at may katuwang ka, ano kaya kung mag-girlfriend ka na? Ate naman, oo nga, hindi ako nabibiro sa'yo. Para naman may kasama ka dito. Ate, ang totoo, meron akong nagustuhan. Maganda siya. Pares din kami ng kurso tungkol sa negosyo. Eh di kung ganun Darwin, ligawan mo na. Ate, ang totoo, sinagot niya na ako. Ganun ba? Alam mo Darwin, may tiwala ako sa'yo. Alam kong ang lahat ng ito ay mapagtagumpayan mo. Biglang niyakap ni Francine ang kanyang kapatid. Ilang linggo lamang makalipas ay muli na itong bumalik sa ibang bansa itong si Francine. Samantalang panibagong buhay na naman ang harapin nitong si Darwin. Nabalitaan ng mga job seekers na may bagong magbubukas na kumpanya. Kaya naman, mapaluma man o bagong graduate ay malayang mag-apply sa kumpanyang iyon. Hindi naman ito pinalampas pa nila Lendon at Diane. Gusto nila magtrabaho sa kumpanyang ito o papalarin. Samantalang hindi rin nila inakala na makasabay nila sa mag-apply itong sina Melton, Blake, Jimmy at ilan pang mga bagong tapos sa kolehiyo. Diane, Lendon, hanggang dito ba naman ay magkikita pa rin tayo dito? Huwag niyo sabihin na dito rin kayo mag-a-apply. Nasaan si Darwin? Ano ang applyan niya? Isang driver? Kung sa bagay, kahit matalino siya, hindi pa rin mawala ang mahirap na taong yun. Melton, Blake, alam niyo, narito kami para maghanap ng trabaho. Hindi katulad niyo na umaasa pa rin sa mga magulang. Lendon, kaya nga nandito kami para maghanap din ng trabaho para mas lalo madagdagan pa ang yaman ng aming pamilya. Tingnan lang natin kung sino ang matanggap. Alam niyo ba na kilalang daddy ko ang HR ng kumpanya ito? Paniguradong kaming apat ang unang matatanggap dito. Maya-maya lamang din ay biglang lumitaw itong si Darwin. Ngunit nakasuot lamang ito ng simpleng kasuotan. Labis naman ang pangalait nitong si Melton dahil nakita niyang narito si Darwin. Sisiguraduhin nitong si Melton na hindi makapasok sa kumpanya ang kanilang grupo. Isa-isa silang tinawagan ng HR at sa kabutihang palad lahat sila ay nakapasa. Ngunit kinabukasan kailangan nilang bumalik para sa final interview at ang boss ang huling mag-interview kung sino lang ang aplikanteng makapasok sa trabaho. Kinabukasan nga ay maagang dumating ang lahat. Ngunit hindi napakita si Darwin sa naturang interview. Marahil umatras na ito ngayon ang nasa isip nitong si Melton. Oras ang nakalipas, bigla nang announce ang HR na kailangan nilang maghanda dahil darating na ang boss at nasa kanya ang huling halakhak. Lahat sila ay nakaharap sa pagdating ng boss. Laking gulat nila dahil may paparating na helicopter at patungo sa kanilang lugar. Nasa isip ng lahat na baka ito na nga ang boss at kailangan nilang magbigay galang dito. Lumabas ng isang lalaki habang nakasuot ito ng shades. Nakita ni Lendon kung sino ang lalaking iyon kaya naman ay bigla itong yumuko sa lalaking nasa kanilang harapan. Laking gulat naman ang grupo ni na Melton dahil hindi nila inaasahan na si Darwin pala ang nakasakay sa helicopter. Maligayang pagdating Mr. Darwin Lee. Saad naman Lendon sa boss. Darwin, ikaw nga ba yan? Oo Dayan, ako to. Ako ang nagmay-ari ng kumpanya na ito. Sabi ko na nga ba eh. Makinig kayong lahat. Narito ako dahil gusto kong ako mismo ang pumili ng magiging empleyado ko. Ngunit hindi ko rin inaasahan na nandito pala sa harapan ko ngayon ang mga taong laging nalalait sa akin. Isa na rito sina Melton, Blake, Jamie. Alam nyo, hindi ko kinakailangan ng mga empleyado na walang kwenta dito. Yung mapang-api, yung mapanglait sa kapwa. Ang mas mabuti pa, umalis na lamang kayong daapat dito dahil kailanman hindi ko kailangan ng katulad nyo sa kumpanya ko. Darwin, pakiusap naman oh. Pwede ba natin pag-usapan to? Melton, anong Darwin? Siya si Boss Darwin Lee, ang nagmay-ari ng Roosevelt City Street at Resort at ilan pang mga pribadong kumpanya dito. Alam nyo, matagal ng panahon, ilang taon tayo magkasama sa kolehiyo pero hindi pa rin nababago ang ugali nyo. Kaya I'm sorry to tell you na hindi kayo qualified sa kumpanya ko.
Maghanap na lamang kayo ng iba pang ma-applyan. Pakiusap Boss Darwin, kahit anong posisyon sa kumpanyang ito tatanggapin namin. Kahit bilang utility sa kumpanya, tatanggapin mo? Oo Boss Darwin, tatanggapin namin. Hindi ba Blake? Sasamahan mo ako sa pagiging utility? Oo Boss Darwin, pasensya na ho kayo sa naging ugali namin ni Milton. Sana ay mapatawad nyo kami. Alam niyo po, hindi namin alam kung bakit sa lahat ng kumpanyang ina-applyan namin ay pareho kami hindi tinatanggap. Alam niyo kung sa bagay, lahat naman tayo talaga ay pwedeng magbago. Pero under observation pa rin kayong apat. Maraming salamat ho. Gagawin po namin ang lahat para sa kumpanya nyo. Binigyan ng pagkakataon ni Darwin ang mga ito para magbago at napatunayan nilang totoo talaga ang kanilang paghihingi ng tawad. Minsan sa buhay ng tao, ang palaging mataas sa tingin sa sarili nito ay magiging dahilan para bumagsak. Ngunit napakabuti ni Darwin dahil binigyan niya ng pagkakataon para magbago ang mga ito. Labis naman ang sayang naramdaman ni Dayan at Lendon. Naging sekretary itong si Dayan sa kabuuan. Samantalang naging general manager naman sa kumpanya itong si Lendon. Mga kaibigan, nagustuhan niyo ba ang ating kwento sa buhay ni Darwin at Dayan? Kung sakaling nagustuhan niyo ay huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Abangan po natin muli ang mga kwentong pag-ibig at inspirasyon. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay sa aking kwento. Hanggang dito na lamang, maraming salamat at paalam!